Alam niyo po, ang BRC po, ano po ang buhat po ng naging BRC chairman si Marcoleta. Ano na po ang naging sentro at gusto po ng tao na imbestigahan lang ng BIC. Isa lang po. Ha? Isa lang po yung gustong maimbestigahan ng mga tao, yung pinakamalawak po na pagnanakaw. Breaking all records po to. Pinakamalawak po na pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas, ito pong flood control project. So ine-expect po natin, sino man ang hahalili kay Marcoleta, ipagpapatuloy yung investigasyon sa flood control. Ano po ginawa ni Lacson na umalili? Nag-imbestiga ng ilang beses tapos tigil na. Nag-imbestiga po ng ilang beses, pinatigil na po. Bumalik po kay Pia Cayetano, inassign niya si Marcoleta. Ilang araw pa lang, nakakaupo si Marcoleta, imbestiga na agad sa flood control. Nataranta po sila dahil sa di malamang panyanyari, yung flood control lang ayaw na ayaw nilang maging topic. Ngayon po, buong akala natin dahil napatalsik nga si Tito Soto dahil ayaw nilang mag-imbestiga dyan sa flood control, buong akala natin sa pamnunukulan ni Wing Gatchalian, hindi po pwedeng baliwalain yung flood control. Hindi po, makapal po ang pagmumukha ng mga tao na to. Kung bakit po tinanggal si Tito Soto, kasi ayaw niyang malaman ng taong katotohanan sa flood control, mas malala pa po itong bagong chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Tignan niyo po kung ano po yung mga pahayag. Alam niyo po, yung pahayag po ng mga senador, kung maganda po pahayag ng mga senador, yung mga politiko, pag maganda po yung sinasabi, pag maganda po yung sinasabi ng politiko, hindi pa kapanipaniwala eh. Dahil, panay kayo satsat, panay kayo buladas. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Ang gaganda na sinasabi nyo, pero hindi nyo naman kaya. Si Erwin Tulfo po kakaiba. Wala na po siyang kalaban sa Blue Ribbon Committee. Pag nagsalita po siya ngayon, wala pong preno bibig eh. Hindi po siya katulad ng ibang politiko na mangangako sa'yo na magaganda. Imbestigahan natin yan. Kailangan malaman natin ang katotohanan. Tignan niyo si Boying Rimulya magsalita, di ba? Sa United Nations pa, sabi ni Boying Rimulya. Alam namin na meron kaming problema ng mga malawak na korupsyon dyan sa flood control. Alam namin na meron kaming suliranin sa ganyan. Kaya, hindi dapat sa investigasyon lang yan. No. Di ba? Ganyan ang mga politiko. Ito po si Tulfo, matindi. Tinanong siya, imbestigahan niyo po pa ba yung 18 Marines? Ito po sagot niya. Tatawagin, sabi ni Tulfo. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan eh. Di ba? Hindi naman sila sumipot. So para ano pa? Sa madaling salita, hindi na po iimbestigahan ni Erwin Tulfo ang mga Marines. Ang tanong ko, mag-iimbestiga ka pa ba sa flood control? Alam nyo, hindi po pwedeng In the first place, bakit nyo po inimbestigahan yung 18 Marines? Bakit nyo pinatawag noong una? Sabi nyo, di ba pinatawag mo, Erwin Tulfo? Tanong ko sa'yo, bakit mo pinatawag noong una yung 18 Marines? Kasi gusto mo mag-imbestiga sa flood control, di ba? Ngayon, hindi sila dumalo. Hindi mo ba sila ipapatawag ulit? Ano yung para saan yung pagpapatawag mo sa kanila noon? Ano yung purpose mo na para ipatawag sila noon? Para ipahiya lang?
O gusto mo malaman ng katotohanan? Pinatawag mo sila noon eh. Sabi mo hindi dumalo, naroon lang sila sa Senado eh. Nung pupunta na nga, nagdeklara ka na wala nang session eh, dahil may lindol. Okay, tanong ko lang. Ang Senado ba, pag ayaw ng inimbitahan, ay ayaw nila, diwag? Ganun po ba? Ano yun, nagtampo ka? Ang alam ko po, kaya ka nag-iimbita ng mga resource person para malaman mo ang katotohanan. Kung inimbita mo po yung mga tao, sa listahan mo, inimbita mo sila, ang purpose po, sa tingin ko, kung matino pa tayong mag-isip pare-pareho, minsan nagdududa na ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong matinong katwiran o palpak na katwiran. Kasi po, sa matinong tao, kaya ka nag-imbita ng mga tao para umatin sa investigasyon mo, para malaman mo ang katotohanan. Tama? Tama. Inimbita mo yung 18 Marines para malaman mo ang katotohanan. Tama? Tama. Hindi nakadalo ang 18 Marines para malaman mo ang katotohanan, hindi sila dumalo. Anong gagawin mo? Ang logical answer, iimbitahin mo silang muli. Pag ayaw pa rin nila, magbibigay ka ng show cause order. Pag ayaw pa rin nila, mag-i-issue ka ng subpoena. Pag ayaw pa rin nila, ipapahuli mo na sila. Hindi taliwas yung ginawa niya eh. Kung ayaw nila, wag na. Naknampo pa. Ano yan? Nagtampo ka, hindi na, ayoko na malaman ng katotohanan. Kung ayaw nila, wag na nila ipaalam ang katotohanan. Yung purpose mo ng pag-iimbita, ano? Para malaman ng katotohanan. Hindi sila nakadalo. Isabpina mo. Pag ayaw pa rin, ipahuli mo para makadalo lang. Ganun yung ginagawa, di ba? O hindi mo alam yun? Ben Bitag, pasok. Kaya nga sinasabi ko, bakit nyo kinukrucify ang aking mga kapatid? Yan yung problema. Inaako mo yung isang napakalaki. Alam niyo mo ba, Tulfo, na yan ang pinakapopular na komite sa Senado? Blue Ribbon Committee. Tanggalin na lahat ng komite. Wag lang ang Blue Ribbon dahil yan po ang pinaka-importante sa tingin namin. Yung iba pong komite, pangunahin pong trabaho niyan, gumawa ng batas. Sangkatutak na batas natin. Yung kadena lo nga eh. Hindi ko nga alam kung ano laman nun eh. Kita mo nga, pati yung author nun, hindi na po maipagmalaki kung ano yung gagawin sa kadena. Kakadena ba yung leeg mo? Bamaki, no? Gawa kayo ng gawa ng batas na walang silbi. Oo, alam ko kung ano gagawin. Oh, napahiya ka ngayon. Buti pa raw ako, alam ko ang gagawin. Oo, alam ko kung ano dapat gawin. Hindi nga lang ako senador. Bakit? Hindi ako mananalo. Pero wag mo sabihin, hindi ko kaya yung trabaho ng isang senador. Alam ko nga gagawin eh. Huwag nyo akong menosin. Minimenos nyo ako lagi eh. Hindi ako papayag na may menosin nyo ako rito sa channel ko. Marunong pa ba ako sa mga senador? Oo. Mas marunong pa ako sa mga maraming senador. Kung dunong lang. Kaya lang, hindi lang naman dunong yung kakapanalo mo. Kung parunungan lang, baka top 3 ako sa tatakbo ko at maging top 3 akong senador. Hindi naman po patalinuhan lang ang pagtakbo eh. Kinakailangan popular ka, kinakailangan ibang faktor. Kasi kung patalinuhan lang po ang usapin, puta baka presidente na ako ngayon ng daigdig. Mang-aasar pa kayo na marunong pa ako sa mga senador? Opo, umaamin na po ako.
Huwag niyo po minimenos yung mga matatalino. Yan ang problema sa mga bugok eh. Masyado na kayo masyado ninyo na sinasalanta ang daigdig. Kayo ang mga namumuno sa daigdig. Ang tawag dyan, intellectual shaming. Yung mga matatalino pa, ang inyong kinukutya. Dito lang, alam nyo po, sa social media lang po, nagaganap na yung mga bugok ang nangmamaliit. Ha? Yung mga bugok ang nangmamaliit sa mga matatalino. Aasarin nyo ako na matalino pa ako sa mga senador? Opo. Pero tanungin nyo ako, kaya ko bang manalo? Hindi po. Dahil hindi po ako pang senador. Naintindihan nyo? Tapos na ako riyan, hindi nyo ako mamaliit dahil matalino ka pa. Pambobong argumento yan. Banatan yung sinasabi ko kung mali. Marunong ka pa sa mga senador. Buti pa to si Bato, mas magaling pa. Opo, umaamin po ako. Yan lang ba? Kaya lang, hindi ako mananalong senador. Yun eh. Wala akong pera, hindi ako popular. Pero wag niyong imenos yung mga matatalino. Yan ang mahirap sa inyo mga bugok. Mahilig kayong mangmenos ng mga matatalino. Pag ginantihan kayo ng matatalino,